Mga kapatid, pinag-alang umaga na naman sa inyo at sa ating lahat. Makikinig na naman po tayo ng salita ng ating Diyos. Pero unahin po muna natin ang manalangin. Magsiyo po tayo. Ama sa langit, aming Amang Banal, maraming salamat na naman sa umagang ito. Una sa pagkising mo na naman sa amin ng maayos at malakas ang katawan. Salamat po sa isang pagkakataon na naman po ng aming mga buhay. Lalo-lalo na ang pagkakataon na makapakinig, makapag-aral ng iyong mga salita. Muli mo po kaming samahan, turuan, gabayan, Lord God, upang ang gawain na ito ay lubusan namin maunawaan at magtagumpay sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Maraming salamat po, Ama. Dahil alam po, muli mo akong tuturuan, gagabayan at sasamahan upang puro salita mo lamang ang lumabas sa aking bibig. Salamat po, salamat po. Lord, muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Magandang umaga po muli na sa lahat, mga kapatid. Unahin ko lang muna yung mga bago po na nandyan sa aking channel. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe, paki-like and share niyo po ang aking mga videos, at paki-click na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat po, mga kapatid, salamat po. Mga kapatid, nandito pa rin po tayo sa chapter 23. Ito na po yung last part ng chapter 23. Kaya po, tayo po ay mag-umpisa na. Kahapon na i-share ko sa inyo ang part 2, mga kapatid, ng chapter 23 ng 2 Kings na ipinaggibang nga ni Haring Josiah ang napakaraming poste, mga sinasamba nilang rebulto, marami siyang pinagiba, marami siyang pinadurog, at yung mga pinagsusunugan ng mga handog na tao para sa kanilang mga Diyos-Diyosan. At dito nga po sa part 3 ng chapter 23, verse 21, pagkatapos ng lahat, mga kapatid, na bumalik siya sa Jerusalem, ito na nga po yung part 3. Nag-celebrate ng Passover si Josiah. Pinutusan ni King Josiah ang lahat ng tao, i-celebrate nyo ang Passover para kay Lord na Diyos nyo, gaya ng nakaugali o nakasulat sa libro ng kautusan. Hindi pa nasi-celebrate ng ganito ang Passover mula pa nung time ng mga judge na namuno sa Israel, o nung time ng mga hari ng Israel sa Israel at Judah. Pero sa ika-18 na taon ng paghahari ni Josiah, pinagdiwang sa Jerusalem ang Passover para kay Lord. Verse 24, iba pang reforma na ginawa ni Josiah. Pinaalis din ni Josiah ang mga manghuhula, mga taong kumakausap sa mga patay, mga Diyos-Diyosan, at lahat ng mga karumal-dumal na mga bagay na makikita sa lipunan o sa lupain ng Judah at Jerusalem. Mga kapatid, pinatanggal niya, pinaalis niya yung mga manghuhula, sabi dito, mga kapatid, no, yung mga kumakausap
sa mga patay. At lahat ng mga, sabi rito, karumal-dumal na mga bagay na makikita sa lupain ng Juda, pinaalis niya lahat yun sa Juda at Israel. Ginawa niya ito para matupad ang mga batas na nakasulat sa libro na natagpuan sa haing ng high priest na si Hilkiah sa templo ni Lord. Wala ni isa sa mga nauna o sumunod na mga hari ang naging katulad ni Josiah, na sumunod sa utos ni Lord ng buong puso, kaluluwa at lakas ayon sa law ni Moses. Wala na raw ibang sumunod nung time na yon sa ginawa ni Haring Josiah, na sumunod ng buong puso at kaluluwa dun sa law ni Moses. Pero hindi pa rin nagbago ang matinding galit ni Lord sa Juda dahil sa mga kasamaang ginawa ni Manasseh. Sinabi ni Lord, itataboy ko ang Juda gaya ng ginawa ko sa Israel. I-reject ko ang Jerusalem, ang city na pinili ko, pati na ang temple na sinabi kong lugar kung saan i-worship ang pangalan ko. Verse 28, ang katapusan ng paghahari ni Josiah. Nakasulat sa libro ng history ng mga hari ng Juda ang iba pang pangyayari tungkol kay Josiah at ang lahat ng ginawa niya. Nung hari pa si Josiah, sinalakay ni King Necho ng Egypt ang hari ng Assyria sa may Euphrates River. Sinubukan ni King Josiah na pigilan ang pagsalakay ni Necho, pero napatay siya ni Necho nang magkaharap sila sa Megiddo. Sakay ng karwahe, dinala ng mga opisyal ni Josiah ang bangkay niya mula sa Megiddo papuntang Jerusalem at inilibing siya sa sarili niyang libingan. Pagkatapos pinili ng taong bayan si Joahaz na anak ni Josiah, pinuhusan siya ng oil at ginawang hari kapalit ng tatay niya. Namatay si Josiah kasi pipigilan nga niya yung pangyayaring yun, mga kapatid, na sasalakayin. So napatay siya ni Necho, hari, ni King Necho. At sabi dito sa verse 31, si King Joahaz ng Juda. 23 years old si Joahaz nung maging hari siya ng Juda, at 3 buwan siyang naghari sa Jerusalem. Nanay niya si Hamutal na anak ni Jeremiah ng Libna. Ginawa niya kung anong masama sa paningin ni Lord gaya ng mga ancestor niya. Pinakulong siya ni Necho sa Ribla sa lupain ng Hamat para di siya makapaghari sa Jerusalem. Sabi dito, pinagbayad ni Necho ang Juda ng 3,500 kilong silver at 35 kilong ginto. Nilagay ni Necho si Eliakim na anak ni Josiah bilang hari kapalit ng tatay niya at ginawang hari kapalit ng tatay niya at ginawang Jehoiakim ang pangalan niya, pero binihag niya si Joahaz at dinala sa Egypt kung saan ito namatay. At sabi sa verse 35, si King Jehoiakim ng Juda. Nagbayad si Jehoiakim ng silver at gold kay King Necho ng Egypt, pero siningil niya ng tax ang mga taga-Juda para mabayaran ang demand ng hari ng Egypt. Kinuha niya ang silver at gold mula sa taong bayan ayon sa halagang dapat ibayad sa hari. Verse 36, 25 years old si Jehoiakim nung maging hari siya ng Juda, at 11 years siyang naghari sa Jerusalem. Nanay niya si Sebida na anak ni Pedia ng Ruma. Ginawa niya kung anong masama sa paningin ni Lord gaya ng mga ancestor niya.
Yan po ang katapusan ng chapter 23, mga kapatid. Maganda ang ginawa ni Haring Josiah. Marami siyang magagandang ginawa. Pero nang mamatay siya, yung mga anak niyang pumalit sa kanya, masama ang ginawa. Hindi siya tinularan, hindi siya ginaya, hindi sinundan yung magagandang ginawa niya. Kaya nagkasala na naman ang mga tao noon. Sa atin, mga kapatid, kung isa nandun na tayo nagbago na tayo. Pero kung minsan, bumabalik pa rin sa dati. Ganyan ang buhay ng tao. Meron naman nagpapatuloy ng maayos. Pero pagdating, halimbawa sa kapatid o sa mga anak, hindi na nagiging maayos. Lalo na kapag nawala na. Halimbawa ang ama o nakakatandang kapatid, nagiging magulo na. Dito sa ating pag-aaral na ito, may magandang nangyayari, susunod pangit, susunod maganda. Yan ang buhay ng tao. Pero kung patuloy tayong gagawa ng kabutihan, hihingi ng tulong, guidance, and protection sa ating Diyos, I believe magpapatuloy ito. Kung ang ating pamilya ay susunod din sa Diyos, kung ang ating pamilya ay makakasama natin, manalangin, hihingi ng tulong, magbabasa ng salita ng ating Diyos, magpapatuloy ang kaayusan ng buhay ng tao. Yan nawa ang mangyari sa atin, mga kapatid. Habang tayo'y naghihintay sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, magpatuloy din tayo sa paggawa ng kabutihan, sa pagsunod sa Diyos, sa pananalangin, sa paglilingkod sa ating Diyos. Yan ang kailangan natin gawin. Isama natin ang pamilya natin. Huwag natin silang kalimutan. Kung meron tayong mga tunay na mga kaibigan, dalhin din natin sila. Ipakilala rin natin ang ating Diyos sa kanila. Huwag natin silang pabayaan na mapahamak o masadlak sa kasalanan o hindi makapunta sa kaharian ng Diyos. Ulitin ko lang, manalangin, manalangin, at manalangin tayo palagi. Walang hihinto, walang bibitaw. Darating din ang oras, magiging maayos din ang lahat. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Salamat sa salita ng ating Diyos na ating nabasa. Natapos na po natin ang chapter 23, mga kapatid. Susunod naman natin ang chapter 24. Uli tayo mananalangin. Hihingi ulit tayo ng guidance, protection sa ating Diyos. Magsiyuko tayo. Ate God in heaven, salamat po. Salamat sa iyong mga salita na aming napakinggan ngayong umaga nito. Salamat po, Lord, dahil dito tinuturo mo sa amin na magpatuloy kami sa pagsunod sa iyo, sa paggawa ng kabutihan. Ano man ang mangyari, huwag mo kami pabayaan, O Diyos. Samahan mo kami, turuan, gabayan mo po kami, protectionan mo po kami, Lord, upang makapagpatuloy kami ng maayos at totoo sa aming pagsunod sa iyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, I believe magiging maayos din ang lahat. Ang bawat buhay ng tao, pamilya at bawat bansa. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Maraming salamat, Lord. Maraming salamat, Jesus. Maraming salamat, Holy Spirit. Dahil ang aming tagumpay ay sunod-sunod. Pagpapala ay darating sa amin.
kung kami susunod sa iyo. Ang lahat ng may sakit ay gagaling kung sila'y sasampalataya sa iyo. Thank you sa pag-asa, Lord God, na binibigay mo po sa amin sa chance para mabago ang aming mga buhay. Salamat po. Salamat po. Salamat. Salamat. Lord, muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa tanging pangalan na aming Panginoong Hesus, lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. Amen. Salamat sa salita ng ating Diyos na ating nabasa, napakinggan ngayong umagang ito. Mga kapatid, ulitin ko lang ito. Manalangin tayo na manalangin. Alam kong laging nakikinig ang Diyos at darating din ang oras. Magiging maayos din ang lahat. Makakamtam natin ang pangako ng Diyos. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Salamat po muli. God bless po sa inyo lahat at God bless po sa ating lahat.